Pagdating naman sa mga respondents, maraming respondents ang hindi nakapunta. May ilan lamang na nakarating ngayong araw, tulad ni General Estomo, si Gretchen Barreto at ilan pa. Sa higit 60 na pong mga respondent na inisyuhan ng sapina ng Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sabungero, ilan lamang ang dumalo sa unang preliminary investigation. Tanging kampo lang din ng aktres na si Gretchen Barreto ang nagpunta sa DOJ upang isumite ang kanyang counter affidavit. The accusations against Ms. Barreto stands on nothing. And if you look at the complaint affidavit, is actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven. Isa naman sa hindi dumalo ay ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon sa abogado nito, kulang-kulang umano ang mga papeles at flash drives na ipinadala sa kanila kung kaya't hindi nila naihanda ang counter affidavit ni Ang. Mabibilang sa daliri ang mga respondent doon sa 61 na nag-attend today. Si Mr. Ang po ay hindi makakarating today gawa ng hindi po handa yung kanyang counter affidavit. Paliwanag ng DOJ kung ano lang din ang ipinasa ng Philippine National Police o PNP at private complainants na mga ebidensya. Yun lang din ang ipinadala ng panel of prosecutor para sa sapina ng mga respondent. Kung may mga nagkulang na ibang ebidensya, aming inutusan ang PNP na isubmit yung mga sinasabing USB kasi hindi kumpleto ang unang naibigay. So ngayon, nangako ang PNP sa 29, magsasubmit sila ng mga USB na hinihingi ng mga respondents sa kasong ito. Samantala, mariin namang itinanggi ng kampo ni Ang tangkang panunuhol sa isang complainant upang ihurong ang isinampang kaso kapalit ng 1.5 million pesos. Ayon kay Attorney Gabriel Villaruel, legal counsel ni Atong Ang, kung mayroon man anyang nais makipag-areglo sa mga complainant, ito ay si Julie Patidongan upang hindi siya makasuhan at makapasok umano bilang state witness. Kaya ako nakikita ko, sinong may motibo mag-areglo ng kaso at magsuhol ng mga testigo. Hindi si Mr. Ang. Dahil hindi naman akusado si Mr. Ang doon sa kaso na yun. Bagay na itinanggi naman ng kampo ni Patidongan. That is very impossible na yung kliyente ko yung magbabribe ng kaso na yun. Dahil alam naman natin na hindi talaga siya yung mastermind doon. In fact, inabogaduhan siya sa kaso ngayon ng lawyers coming from Mr. Charlie Atong Ang. So what does it mean? What does it imply? So logically, kaya nyo na i-assess yun. Ayon naman kay Jaja Pilarta na tinangkang suhulan at papirmahin ng recantation, nakasulat doon ang mga pangalan ng higit 60 na pong respondent na kanilang kinakasuhan kapalit ng pera. Pinatutunayan lang po talaga na meron talagang nangyayaring areglo sa mga ganyang kaso-kaso. Talagang pera po pinapalakad nila para maabsuelto yung mga nagawa nilang krimen. Itinakda naman ng Department of Justice ang susunod na pagdinig sa September 29 kung saan kailangan ng magpasa ng mga respondent ng kani-kaniyang mga counter affidavits. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.